Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ng ating Facts First podcast ngayong araw, ngayong gabi. Today is March 19, 2025. This is a recorded episode pero nire-record natin to ngayong hapon, 2:32 in the afternoon. Mamaya, gabi na po pag napanood nyo po ito. Ang pag-uusapan po natin, ito pong development dito po sa International Criminal Court kung saan yung ICC prosecutor ay may kinakaharap na complaint laban sa kanya, si Prosecutor Karim Khan. And tatanungin natin itong ating panauhin kung ano ba yung status nitong kaso laban kay Prosecutor Karim Khan, which has to do allegedly with sexual misconduct, which is a very serious allegation, don't get me wrong. Pero ano kaya yung pwede mag-iepekto nitong kanyang kinakaharap na kaso dito sa projected impeachment trial nitong projected trial nitong si Rodrigo Duterte diyan po sa International Criminal Court. Hindi impeachment medyo na-mix up ko lang, sorry. Kasi ang inaasahan nga ng marami ay talagang dediretso sa actual trial itong reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa International Criminal Court. So ito po yung aalamin natin. Ang makakausap po natin ay madalas po natin makausap dito sa Facts First. Siya po yung ICC Assistant to Counsel. I'd like to welcome again to our program si Attorney Cristina Conti. Magandang araw, magandang gabi, Attorney Chrissy, and thank you for joining us dito sa Facts First. Evening, Christian. Okay. Pag-usapan muna natin itong reklamo laban kay kay Prosecutor Karim Khan. Ano ba yung nature nitong reklamo at ano ba yung status niya diyan sa ICC Office of the Prosecutor? Essentially, ang alam ko lang din ay public information. At ang sabi nila, ang sexual misconduct charges ay dahil meron daw unwanted advances sa isang katrabaho niya, sa isang colleague, mukhang batang abogado, na kasama niya sa Office of the Prosecutor. Kaya mabigat talaga to kasi parang sa office niya nakikita to, sa mga out-of-town trips nila, sa investigation missions, nagkakaroon ng unwanted sexual advances. Medyo last year pa ito. Hindi ito bagong balita. At merong nag-iimbestiga na grupo. Ngayon, itong particular unit na nag-iimbestiga sa kanya na related sa UN, mukhang medyo isang taon na kasi. So mukhang patapos na. Minabuti siguro ni Karim Khan na mag-administrative leave habang iniimbestigahan. Kaya yung clarification dito, hindi lang ngayon nagsimula yung investigasyon, hindi lang medyo nahuli lang ang kanyang pag-administrative leave. Okay, so yun ang status niya, administrative leave. As far as you know, gano'ng katagal ito? Naku, unprecedented in a sense na ganito yung basis ng administrative leave or ng leave entirely kasi pwede kang mag-leave doon, vacation. At ang alam ko nga, July at saka August, nagbabakasyon ang mga nasa Europe. At kaya nila magbakasyon ng isang buwan, ganun. Kumbaga wala kang maabala dyan. Kaya ang tingin ko, kung ngayon siya mag-leave, buong June siya naka-leave, mahagip nun yung traditional, quote-unquote, na vacation leave, either July or August. Kaya maximum nito, magto 2 months siya. Syempre sa trabaho, hindi ka pwedeng naka-tentative leave forever, di ba? Kaya sa tansya ko, baka maximum yung 2 months. Hindi ko alam kung pagkatapos ng July at saka August, pagre-reportin na siya. Whether or not resolved na yung kaso. So, bago ito para sa kanila. Patatlong prosecutor pa lang tong si Karim Khan at yung previous 2 have not availed of this sort of administrative leave because of a pending investigation. Okay. Of course, the other important question is, ano yung posibleng epekto nito doon sa paghahanda ng Office of the Prosecutor dito sa kaso laban kay former President Rodrigo Duterte? Tingin namin halos wala. Kumbaga kung sakasakali lang pagdating ng September, mawawala sa eksena or hindi magsasalita si Karim Khan. Sa kanya pamilyar yung mga tao nung hearing kasi siya yung Office of the Prosecutor. Yes, Your Honor. Ganyan. So siya yung tumayo. Di kung wala pa siya sa September, hindi siya yung tatayo. Pero in terms of trabaho, as early as 2022, mukhang naipasok doon sa team
yung Team Pilipinas, sabihin na natin, na nag-iimbestiga at saka magpo-prosecute kay Duterte, na ipasok na yung kanilang deputy prosecutor. So silang dalawa ang parang co-lead or co-head nitong team na ito. Si Ma'am Mangiaye Niang. So yung taga-Senegal na judge. At nung in-announce yung warrant of arrest ni Duterte nung March, binanggit ni Kan na ang head ng Philippines Unified Team ay si Niang. Hindi niya sinasabing ako bahala dito. Pero kinilala niya na yung team ay malaki, I think, kumbaga, para bagitin niyang may ganitong Philippines Unified Team. Tapos, ang head nun ay si Niang. Kaya, tingin ko, kung baka kasi ay exit si Karim Khan, tapos walang alam yung papalit. Hindi sa ganun. Kabisado din malamang sa malamang ni Niang yung nangyayari. Okay. So, wala kang nakikitang epekto nito. Hindi pwedeng bumagal, madiskaril o makompromise yung kaso ng prosecutor laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Just want to make that clear. Tama. Okay. Yes. O sige. So, ngayon ba, ano yung status nitong kaso dyan sa ICC laban kay President Duterte? Di ba, susunod dyan September 23, if I'm not mistaken? So, okay. So, ngayon ano yung status? Nasa pre-trial stage tayo yung patungtong ng trial. So, ilinaw natin na hindi pa tayo nagta-trial or sa September nga, hindi pa yun tinatawag na hearing na trial, kundi panimula pa lang. Kasi doon, ihaharap yung tinatawag sa Pilipinas, diba, na information o kaya sakdal. Yung sasabihin na, that on or before, ganito, willfully, unlawfully, feloniously, you did this and that. Bubuuin yung tinatawag na charges, at tapos ipe-present sa korte at saka sa kabilang panig. Tapos they will ask the pretrial chamber to confirm the charges. Tuloy pa yon sa September. Pero, ayun na nga, ang daming sumulpot na issue. So, unang issue na yung question of jurisdiction. The challenge is that the ICC does not have the jurisdiction to even hear this case. As regards that, may deadline na para sa comments. So, yan ay June 9. Parang at least tumutuloy-tuloy. June 9 for parties. Ngayon, sabi naman ng Duterte camp, teka, ayaw nila na magpasya or masama dun sa nagde-decide yung dalawang judges na sabi nila ay may bias. So, nung una, sinabi nila, may we invite you to excuse yourselves? Ngayon, yung na-deny, ni-reject ng mga judges. Sabi, wala naman yatang basis. Ngayon, nagre-request sila ng disqualification ng judges. Essentially, ang tawag natin sa Pilipinas nga, nagpapa-inhibit. May deadline din noon ng comments dito sa, kailan ng 22? Thursday. Sa Thursday, magko-comment naman yung mga tao. Kaya tingin ko, bago pa tumungtong yung September, yung mga preliminary issues na-address naman ng court. Yung bang September 23 na pagbabalik ninyo, pagharap ninyo sa pre-trial chamber, pwede bang gumalaw yon or fix na yon at lahat ng mga issues na nire-raise before that, i-resolve before September 23? Pwedeng gumalaw. At I don't think na pwedeng gumalaw siya ng mas maaga. Ang lalabas pa, pwede siyang gumalaw, pwede siyang ma-postpone kung may mga issue na pending pa. Kaya ang mas tinatansya ko yung jurisdiction. So between yung disqualification tsaka yung jurisdiction, syempre mas mabigat yung jurisdiction. Ang problema, hindi makapag-decide on jurisdiction kung may judge na hindi makakapagpasya. Pero kung ano man, sa jurisdiction, kung June 9 magpapasya, ang pre-trial chamber may about 120 days to rule on a matter pending before it. Maximum. Pero syempre, pwede din namang mas mabilis ng konti. June, July, August, September. Papatak yun ng September. Kaya, ang isang posibilidad, ilalabas yung decision sa question on jurisdiction right about the same time na nakaschedule yung hearing ni Duterte ng confirmation of charges. Magpapang-abot, kumbaga, yung issue ng jurisdiction. And I will, pupusta na ba ako? Inisip ko tuloy ko anong ipupusta ko, na magpapapostpone yung defense. Kasi sasabihin nila, hindi pwedeng mag-trial or, kumbaga, quote-unquote trial, hindi tayo pwedeng mag-usap ng tungkol sa charges
kung hindi pa natin sigurado na may jurisdiction yung court. At pwede din silang pumunta sa appeals chamber. Kumbaga parang i-aapela nila, yun yung parang Supreme Court. Depende sa diskarte nila yan. Anong basis ng appeal. Iakyat nila kumbaga yung issue. Tapos syempre, sasabihin nila prejudicial. Kailangan ma-postpone yung hearing sa trial kasi meron pang question na kung may kapangyarihan ba yung korte. Ano yan, maraming moving parts, kaya ang system nila sa court, mag-schedule lang ng mga hearings, mag-schedule ng mga deadline ng comments, tapos we take it as things go. Kasi ang hirap ding i-foresee. Do you see these actions as plain and simple dilatory tactics by the camp of Duterte? Yes, yung disqualification, tsaka yung, jurisdiction. Yung jurisdiction, it's well within his rights as an accused, as a party in this case. Siyempre, importante din para sa amin yan na masettle na yan. And natuwa ako na, di ba, nung dating nag-uusap tayo, parang, ano nga bang sinasabi nila dito? Wala pa yung papel. Ngayon, nandito na. At malinaw din para sa kanila na ito yung medyo mahirap lang, no? Yung jurisdiction versus exercise of jurisdiction. Sila din agree sila that at the time that the crimes were committed in the Philippines, member ang Pilipinas. And therefore, kumbaga textually, pagtingin mo dun sa statute, the court has jurisdiction. Ang tanong lang, yung exercise of jurisdiction. Kumbaga na ano ba, kumagat ba yung jurisdiction na yun? May jurisdiction ka nga, pero nakapag-investiga ka ba o nakapagbukas ka ba ng proceedings within the proper period. So, yun yung medyo kine-question ngayon. Tama ba? Tama ba? Para dumikit yung jurisdiction or exercise of jurisdiction na yun, aalamin mo ko yung ginawa na investigation Office of the Prosecutor. Tama, ayun. Ibig sabihin yun na yung mag-fulfill doon. Oo. Or dapat at what stage noong proseso for you to be able to say that jurisdiction was exercised? Oo, yun yung ini-issue nila. Hindi nila na ini-issue yung commission. Pero, kumbaga, when you look at jurisdiction per se, it's technically about when and where the crimes committed. That's jurisdiction. May kapangyarihan. Ang tanong lang, bakit may kapangyarihan ka pero hindi ka naman gumalaw? So, yun na yung inaano nila. Hindi naman kumagat nung bago nag-exit yung Pilipinas. Meron bang ano yan, parang precedent in other cases handled by the ICC kung saan malinaw kung kailan kakagat yung jurisdiction na sinasabi? Naku, medyo wala. Kasi ang nagiging issue ay related dun sa pag-exit ng Pilipinas sa ICC. Yung iba kasi tuloy-tuloy pa rin na member. Kaya yung issue nila of jurisdiction medyo static. Kumbaga, member pa rin sila hanggang ngayon na nililitis. Yung sa atin, kaya pumapasok yung tinatawag na Article 127 or yung issue about withdrawal and continuing obligations. Kasi pwede nga ba yun? The only other country that has withdrawn before, nung nangyari ito, was Burundi. Tapos sa Burundi, hindi napasadahan yung ganitong klaseng question. Iba yung tanong nila, pero essentially, ang sabi din doon, when you withdraw, there will be continuing obligations. Kaya lang, ang ginawa ng Office of the Prosecutor noon, sabi, mukhang kaya na naman ng Burundi na mag-investigate. So, tumigil na siya ng pag-iimbestiga. Kumpara sa Pilipinas, nung umexit, tuloy-tuloy pa rin. Kaya medyo bago to. Kaya ang daming nakaabang. Ang dami ding contrary opinions. Buti na lang yung majority ang nakikita ko ng mga experts, even hindi yung Pilipino o kaya walang stake sa issue sa Pilipinas, sabi nila, well, the court has jurisdiction and properly exercised it. Well, maganda nga ma-settle na yan para hindi na maging kumbaga sticky point sa hinaharap, no, bago magsimula yung trial. Pero dito ba meron bang maliwanag na mga time frames itong ICC as to how long these issues can be raised and resolved? Meron bang fixed calendar yan? Yung kumbaga, hindi katulad sa atin na you have to raise the issue of jurisdiction within 10 days, parang gano'n. Hindi gano'n ka-specific, pero mas dun sa if it is raised, how many days. So, una,
Pagka-raise ng isang issue, pasasagutin yung kabila. Okay? Dito sa jurisdiction, meron ng deadline, June 9. Mag-comment yung mga iba. After ng June 9, posibleng magpatawag ng hearing, posibleng hindi. After ng June 9, pag sinabi ng submitted for resolution, yun na, yung 120 days from then, kailangan i-resolve ng pre-trial chamber. Matapos doon, may certain period na parang i-aakyat mo or i-appeal mo sa appeals chamber, and then similarly, may period din siya to decide. Yun yung... Oo, matagal. Kaya sabi ko nga, nako. Pero nagkasya eh. Tingin ko, sa computation ko, yun yung inaabangan ko. Kailan i-require yung comment. Kasi yung from the time of the comment, kumbaga, yung tawag natin na submitted na for decision or submitted for resolution, na korte na lang ang mapagpasya, 120 days according to their chamber's practice manual. Babalikan ko rin, pero yun yung yun yung framework. Pero June, July, August, September. So, tama ba? Ay, October! 4 months. Lalampas. 20 Lalampas. days. So, pwedeng gumalaw ngayon September 23 kung sakasakali. Posible. Pero, sabi din naman sa rules, actually, pwedeng pag-usapan ng sabay. Yun yung isa pa. Pwedeng pag-usapan ng sabay yung jurisdiction at saka yung confirmation of charges hearing. Okay. Kumbaga sa September, ite-table. Sabihin natin, kung mag-hearing man, ang sasabihin, hindi pa namin napagpapasyahan yung jurisdiction pero ituloy na natin itong confirmation of charges para naman, kumbaga, umusad yung kaso. We will, when we issue, and then we will set, tapos after nun kasi yung confirmation of charges, may period pa din. Mahaba ito. So, sa confirmation of charges, di ba, ihahain yung, ito ang aming charges, ito yung kinakaso namin. Sasagot si defense, sasagot yung victims, magko-comment. Si prosecution na naghain. After a while, pagpapasyahan within 60 days ng pre-trial chamber kung i-approve. So, kumbaga, the charges probably will be approved by end of the year. Mga December na yan. Mag-vacation din tayo. So, sabihin natin, baka umabot pa yan ng January kung ano ba yung charges kay Duterte. So, medyo mahaba at komplikado, pero sabi nga namin, okay din to para nagiging template natin na hindi na sisira or ito yung example ng due process. Hindi na sisira yung, kumbaga, proseso na itinakda doon sa batas. Sa ngayon ba, anong status nung di ba nagpakita na nagsabit na yung prosecutor ng ng mga ebidensya o yung mga listahan ng mga testigo, tama ba? Ano na yung status? Kompleto na ba yun? Hindi pa, nagpa-extend nga siya. Sabi ko, kinakabahan naman ako dito sa prosecution. Nagpa-extend siya, pero yung deadline naman kasi nila is July 1, thereabouts. Kumbaga, end of June. Parang may initial deadline sila na sarili nilang sinet. Sabi ni prosecutor, sasabit ko na to ng March, ganyan. Ay, ng May. Tapos, binawi niya, parang, ay, sorry, hindi ko pala kaya. Siya dumaga. Pwede niyo ba kaming, parang yung initial, siya naman nagsabi, yung initial niyang sinabit, at teka, i-atras ko ng konti. Anyway, pasok naman dun sa period pa rin. Kaya kung ano't ano man, parang July, first day, kailangan niyang isubmit yan. Si prosecutor din, at ito yung inaabangan namin nga rin yung charges. So, di ba pag-uusapan yung confirmation of charges sa September 23, merong proposal si prosecutor. May draft na niyan by July 4. At ibibigay yun sa kabilang side. Ang sabi nga lang namin, ano ba ang experience na binibigay or isinasa publiko ito? Usually kasi sinasa publiko nila sa September na, dun sa mismong hearing. Ang makakaalam lang before nun, parang interpartes between the prosecutor and the defense. Maski nga victims, hindi nila technically dapat malaman. Pero may ibang pagkakataon na in-announce na kaagad yung document containing the charges para malinaw sa lahat. Kaya waiting lang tayo. Ngayong araw nga ina-expect ko, by the end of the day, baka merong announcement na naman tong pre-trial chamber
sa mga pending na matters. Kasi nung Friday, very busy yung court. Grabe. Sabi ko, wow. Sunod-sunod yung order nila. Deadline sa ganito, deadline sa ganyan. Tapos matapos ng araw, pumutok na nag-administrative leave si Karim Khan. Kaya sabi ko, yanig ang life nila lahat. Ito again, going back dun sa admin leave ni Karim Khan. Does it concern nyo na baka magamit, if not ginagamit na ito ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at least for their audience here, to somehow weaken, at least based on public perception, yung kaso ng prosecutor laban dito kay Duterte? Kasi nga baka nakakita sila ng weak point. Ito ang prosecutor, ito yung kaso niya eh. Kumbaga, ano yung moral high ground niya to talk about this case against our president? Well, una, lagi kasing siguro pitfall yan na pag-usapan ng isang issue within the framework of personalities. Sana burahin natin yan kasi ang tanging personality na on question here would be Duterte's. Siya yung kumbaga accused. At yung kumbaga kung hindi naman patungkol dun sa kaso natin, in a sense, irrelevant yan dun sa kaso natin. And dito nga, yung sinasabing misconduct charges, hindi naman patungkol pa or hindi related sa Philippine situation. In fact, ito pa nga, ito yung chismis. Itong sexual misconduct charges, idinidikit pa nga dun sa Israeli warrants of arrest. Talaga? Oo kasi in-issue yung warrants of arrest. Hindi ko alam kung anong nauna. In-issue yung warrant or nag-request ng warrant, tapos sinampahan siya ng sexual misconduct charges. Kaya nung panimula, para ang iniisip, binabalikan si Karim Khan as a person para magulo siya at hindi niya ituloy yung warrant of arrest. Pero on the other hand, meron namang kwento. So ang hirap nito, mga kwento. Ang pagkakabanggit, ginamit naman ni Karim Khan yung warrants of arrest sa Israel at saka sa Palestinian sa Hamas leaders para patahimikin yung nagrereklamo. Parang ang sabi, huwag ka nang magreklamo kasi madidiskaril mo yung sitwasyon o yung pag-i-issue ng warrant of arrest. Kaya maraming haka-haka, ayoko man sanang mag-involve, pero ultimo, mukhang hintayin natin yung resulta ng investigation ng UN body. Kaya tingnan natin. Pero ako, unrelated kay Duterte. Tingin ko hindi si Duterte or hindi DDS ang kumbaga nakapagpanalo dito. Mas nakikita ko pa nga yung US pressure kasi sila talaga yung kumbaga yung timing sa kanilang kaso, sa kanilang sitwasyon yun nakarelate dun sa Israeli case. Tapos in fact, nung time kasi na yun, nagiging issue kung pwede bang mag-issue ng warrant of arrest din against US officials. Kasi kabahagi sila. Naging issue din yan prior, a bit before that kasi ang parang tinrabaho naman ng ICC, Afghanistan. May US involvement din doon. Kaya yung mga haka-haka ay, naku, US, kabahan ka na. Kaya tinira si Karim Khan. Pero yun nga, baka naman may basis din talaga yung sexual misconduct charges. Kaya abangan na lang natin kung ano ba yung sasabihin. Pero ultimo, totoo yun na parang, ayoko na kayang mag-participate dyan. Pero sa akin, sa ngayon, objectively, hanggat hindi judge ang nai-issue, di ba? Kung judge, hindi na talaga ako maniniwala sa sistema, parang ganun. Kung hindi judge, parang okay pa rin naman sa akin yung ICC. At in any case, hindi naman namin kinukonsider na perpektong institusyon yung ICC o perpekto yung mga tao doon. Tsaka nga, iba to rin sa kaso. Magkaiba. Tsaka may sariling proseso yung ICC, yung Prosecutor's Office. Anyway, ito naman, nagpalabas ng statement itong si Nicholas Kaufman. Nabasa mo na rin sigurado, no? Hindi sabi pa. Niya, hindi yung pagkapanalo ni Duterte. Okay. Diba? Sabi niya, the solitary ballot paper of Rodrigo Duterte is of less significance than the overwhelming support expressed for him today at the polls. The electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines
and its total rejection of the Marcos government's vain attempt to stamp out his legacy. So, I don't know, no? Ang dating sa akin ito, ang kausap niya yung audience sa Pilipinas. Sa perspective mo ba, may value ba ito? What do you think, ano yung parang objective nito given the ongoing case dyan sa ICC? Well, it's pandering to his audience, which would be the Duterte diehard supporters. Na yan, binoto nyo si tatay, kaya ibig sabihin yan, suportado nyo kahit ganito yung charges. Ang ano ko naman, legally, hindi nito mabubura yung pangyayari ng krimen. At hindi porket gusto nyong mayor, ibig sabihin, acquitted na siya dun sa kaso. Yung parang condonation, pag-excuse o kaya pagpapatawad dun sa krimen na crimes against humanity, hindi mo madadala sa isang election results. What the election show is that they want him, whether you support it or not, the people of Davao City want him as mayor. Kaya lang, sabi ko nga rin, pag mag-step back ka, parang, sige, hayaan mo silang magpasya. Napaka-worrisome kasi buboto kayo sa isang tao na alam niyong posibleng hindi makaupo at posibleng hindi makauwi. Hindi mapapauwi ng panalo na ito si Presidente Duterte. I don't want to diminish their intellect na sana naiintindihan nila yon na hindi yan porket mayor yan, pauuwiin yan. Pero kung ganun ang tingin nila, naku, ang hirap nito for our rule of law. Number 1 hindi, pag binoto natin yan, papatawarin na natin yan. And 2, iboboto namin yan kahit hindi naman yan makakaupo, makakapag-office. What does it say for our public institutions? Ganun ba yung tingin natin? Pwede kang mag-WFH o kaya mag-absentee or mag-ghost employee. In the WFH, work from Hague? Yes, work from Hague. Work from the detention facility. So, pala, sa proseso dyan sa detention cell, kasi nadidinig ko dito, may mga nagsasabi, baka mayroong paraan para makapanumpa itong si Rodrigo Duterte dahil siya'y nanalo. Meron ba talaga? Papayagan ba yan? Kunwari, administer sa kanya oath na siya yung bagong mayor uli nitong Davao City, pero dyan gagawin? Ayoko mag-suggest sa kanila, pero mukhang yung pinaka-feasible kong nakita nga ay, because you need to take your oath before a Filipino, what's this? A Filipino public official. Oo, so consulate. Parang hindi allowed that you take your oath before a notary public. May ganun no? So talagang kailangan official. So his option would be to go to the Philippine consulate and do that. The Philippine consulate, because of the exterritoriality framework, ang embahada, di ba? Parang ang teritoryo ng Pilipinas ang tingin dyan, parang nanunumpa siya sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya baka pwedeng ganon ang sorry. Hindi, pwede yung consular office yung pumunta sa kanya sa detention, tapos doon siya manumpa? Tingin ko nga hindi. Kasi ang tinitingnan ko yung election rule. So, hindi ito yung tipong, di ba, kung sa atin, kailangan mong manumpa at nasa abroad ka, punta ka ng notaryo. Ganun. Dahil hindi ito simpleng oath, you need to take this oath before a public official on Philippine territory. So, dapat pumunta ka sa embahada natin? Kailangan siya pupunta ng embahada. Ang tingin ko pero kumbaga wala pa kasing nangyayaring ganito. Hindi din pwedeng Zoom. Kasi kung Zoom, kumbaga kung pwede pala sa ibang teritoryo, mag-zoom na lang siya. Hindi talaga yun yung framework. Ang framework, nasa harap ka. Kaya nga, di ba si Kiko Pangilinan, proclamation naman pala yun. Pero ganon, it has to be in Philippine territory. Parang this kind of oath ay hindi basta-basta na tipong isusubscribe mo before a notary public. Kaya kailangang mag-apply ng defense team niya kung pupunta siya sa embahada o kung pupuntahan siya ng consular officer. Ang complication na pupunta kasi yung consular officer, hindi ganun kadali at very strict ng rules doon sa ICC, detention facility. Limitado yung kakausapin mo, limitado nga lang yung
yung pwede mong tawagan eh. Hindi pwedeng basta-basta pupunta ka doon. And there's another framework din sa kanila na hindi pwedeng magtrabaho ng labas na trabaho yung mga detention prisoners nila. Parang gano'n, no? Parang manunumpa siya para maging mayor. Tapos, gusto niyong kunin? Gusto niyang umuwi? Or Syempre, hindi ka pwede, tama, at saka hindi mo pwedeng patakbuhin yung syudad mo habang nandiyan ka by remote, di ba? Oo, kaya parang sila, bakit ko sisimulan? Kumbaga, bakit ko ipapain pa yung detention facility? Wala na, hindi, ayoko. So, I think yung detention facility will stick to its rules and will not allow a consular officer to do the oath inside. Kasi public din kasi yung oath taking na yun eh, di ba? Sa ICC, walang camera. Parang ang pangit na in secret ginawa yung oath. Kaya parang best, ilabas siya. Pero sana payagan ng korte. So honestly, walang pakialam yung ICC dyan sa mga development sa kanya dito sa local. Kumbaga, ang focus nila, litising ka. Oo. In fact, dati, yung sa Kenya cases, nililitis nila, president. Wala silang pakialam. Pero, actually, eventually, yung cases kasi doon, na-dismiss. Kaya sabi ko nga, naku, pabor sa kanila yon yung kay Uhuru Kenyatta. Presidente siya, tapos pumunta siya sa ICC. Sabi niya, pag-usapan na nga nating kaso to. Kaya actually, ito para kay Senator Bato. So, official siya. Pumunta siya sa ICC talaga. Sabi niya, hoy, pag-usapan na natin tong kasong to kasi I want to serve my country. Ganyan. Nung pinag-usapan, nung tinable ang issue ng jurisdiction, sabi ng ICC, ay oo nga, no, mali kami. Kaya, na-withdraw, na-dismiss, na-drop yung charges against him. Kaya pwedeng i-consider yung ganung framework na para kay Senator Bato, kaysa sa parang may nakabitin na itak sa ibabaw ng ulo niya, mag-submit na siya sa jurisdiction ng court. O kaya sumabay na siya dito sa challenge to jurisdiction ni Duterte. Kaya ano ibig sabihin nun? Pupunta siya sa ICC o susulat whatsoever? Ano yun? Pwede voluntarily magpakulong na rin siya? Oo. Hindi pa kasi siya, hindi pa siya subject ng warrant eh. Yes, correct. Wala namang warrant eh. So, ang sasabihin niya, parang voluntary appearance. May ganyang itsura sa Pilipinas eh. So, pwede niyang sabihin, hindi pa ako subject ng warrant of arrest. But, I'm the subject of an investigation. Hindi pa nga siya identified officially, di ba? Parang, although siya din ang nagsasabi, tinatawagan ako pero hindi ko sinagot. So, ganon. Sagutin niya, total, bibisita daw siya, di ba? Ang tingin ko, kaya lang risk niya pala yon, sorry. May risk din na nag-issue na ng warrant of arrest laban sa kanya. So, hindi pa niya alam. Na hindi ko din alam. Kaya, depende sa kanya how he will take that risk. Pero, best yun, I would say, na unahin mo na, ano ba talaga? Lagi nyo na lang akong sinasabihan. Lalo na, he has expressed interest in the case, or he has expressed his intention to participate or to face the case head-on. Magpapakulong ako. Kung ako nga kay Senator Robin Padilla, di ba? Ikulong niyo ako kasama ni Duterte. Ako din. Magsasubmit ako doon. I will cooperate. Anong kailangan niyo? Kaya lang palagay ko. O di ba, sabi niya, sama niyo ako. So ako, sige, mag-submit ka doon ng kung anong letter. So, sana ma-explore nila ito sa pag-uusap sa kanilang mga abogado para hindi yung puro propaganda. Dapat may kasulatan o kaya merong official legal manifestation or legal documents kaysa sa yung dakdak ng dakdak. Okay. Sige, Attorney Chrissy, maraming salamat for joining us tonight, for joining us today, and for giving us an update dyan sa International Criminal Court. Magandang araw sa iyo at magandang gabi. Thank you again. Thank you din. Sa susunod. Thank you, Christian. Susunod ulitin. Salamat. Sige. Yan po si Attorney Chrissy Conti. Nakausap natin tungkol dito sa iba't ibang developments dyan po sa International Criminal Court. Okay.
buwan naman pa lang po ito, no? Meron pa tayong mga susunod na episodes ngayong gabi. In the meantime, papaalam po muna tayo. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyo lahat.